Ito ang mga kwentong madalas hindi naririnig, pero ang bawat isa ay may karapatang ibahagi. Kamusta kayo? At salamat sa pagdalo sa amin ngayon. Ako si Rina, at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang maliliit na ritual na nagbibigay ng kontrol at pag-asa sa araw-araw na laban kontra breast cancer. Bilang panimulang tanong, Maya, maari mo bang ikwento ang isang munting ritual na unang nagbigay sa'yo ng pag-asa nung nagsimula ang journey mo? Salamat, Rina. Ang unang araw na nalaman kong may cancer ako, parang gumuho ang mundo ko. Pero kinabukasan, gumawa ako ng isang maliit na bagay. Nagluto ako ng tsaa at umupo lang sa balkonahe. Saka ko hinawakan ng tasa at sinabing, kaya ko to, isang hakbang lang. Parang simpleng salita lang, pero inabot niya ang puso ko. Ay, iyon ang unang ritual ko. Isang tahimik na minuto na nagbigay ng kontrol kahit maliit lang. Ang dali lang na ritual na iyon, isang tasa ng tsa, isang panata para sa sarili, napakalakas ng epekto. Dr. Elena, bakit kaya ang ganitong micro-rituals ay nakakabigay ng pakiramdam ng kontrol at pag-asa? Magandang tanong, Rina. Psychologically, may ilang dahilan. Una, ang rituals ay nag-aalok ng predictability sa isang hindi predictable na sitwasyon. Pangalawa, ang paulit-ulit na aksyon ay nag-i-anchor ng emosyon. Ibig sabihin, kapag ginagawa mo ang isang maliit na ritual, nagkakaroon ng signal sa utak na ito ang oras na aalagaan ko ang sarili ko at bumababa ang physiological arousal. Practical din, madaling isama ang micro-ritual sa routine, kaya tumataas ang posibilidad na magpatuloy ito at maging habit. Para sa akin, natulungan ako ng simpleng ritual na magbigay ng pang-araw-araw na tagumpay. Pagkatapos ng unang tsa, nagumpisa rin ako magsulat ng 5 bagay na pasasalamat tuwing gabi. Hindi mahirap, pero unti-unti, mas lumakas ang loob ko. Maya, pwede mo bang ilarawan ang unang araw ng pagtuklas? Kung paano ka na-feel at kung paano tumulong ang unang ritual na yon sa susunod na mga araw? Nung sinabi ng doktor ang diagnosis, parang nalalamig ang buong katawan ko. May tanong na sumulpot sa isip ko, ano na ngayon? Pero kinabukasan, ginawang ritual ng asawa ko ang paghahanda ng tsaa para sa akin. Hawak ko ang tasa, huminga ako ng malalim, at sinimulan kong sulatin. Isang pangungusap lang araw-araw, tungkol sa kung ano ang kaya kong kontrolin. Unang araw, maglalakad ako ng 10 minuto. Ikalawang kalaw, mag-aalaga ako ng aking balat. Maliit lang, pero nangunguna na sa pakiramdam ng pagkakaroon ng kontrol. Maya ang magandang halimbawa ng behavioral activation, ang simpleng pagkilos na siyang nagbubukas ng emosyonal na daan. Kung ilalaan natin ang micro-ritual sa 3 bahagi, pag-uumpisa, trigger, mismong aksyon, at maliit na gantimpala, maging mental o pisikal, mas nagiging sustainable ito. Halimbawa, trigger, umaga, aksyon, 3 minuto ng malalim na paghinga, reward, isang warm cup ng tsa o isang maikling pag-self-praise. Importante ring isama ang pamilya o caregiver para magbigay ng suporta sa pagbuo ng habit. Maganda ang istruktura na iyon, trigger, action, reward. Ngayon, magbibigay tayo ng konkretong mini-demo ng 3 hanggang 5 ritual na madaling gawin sa bahay. Maya, handa ka bang subukan ng isa kasama ko ngayon? Handa! Anong gagawin natin? Una, tse-tse ng hinga. 3 malalim na inhales at long exhale habang hawak ang dibdib o tiyan. Susubukan natin ang 3. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Maya, anong naramdaman mo? Magaling! Pangalawa, micro-journaling. 5 minuto lang tuwing gabi para isulat ang isang maliit na tagumpay o pasasalamat. Pangatlo, ritual ng balat. Gentle self-massage o paglagay ng moisturizer bilang paraan ng tactile self-care. Pang-apat, munting ritual ng umaga. Pag-inom ng tubig, paghuhugas ng muka, at pagsabi ng isang intensyon para sa araw. Lahat ng ito ay abot kaya at madaling i-adjust. Dali lang pero puno ng kahulugan. Bago tayo magpatuloy, isang paalala.
Ang mga ritual na ito ay supplemental, hindi pumapalit sa medikal na payo. Doktora Elena, paano natin matitiyak na sustainable ang mga ritual, lalo na kapag may treatment schedule o kapag pagod ang pasyente? Mahalagang gawing flexible ang ritual at i-personalize ayon sa enerhiya ng araw. Gumawa ng if-then plan. Kung pagod ka, bawasan ang akto, pero panatilihin ang trigger at reward. Halimbawa, kung hindi makakapaglakad, tingin sa labas ng bintana para sa 5 minuto. Itala rin sa kalendar o i-link sa isang existing routine, pagkagising o pagkatapos ng gamot. Huwag mag-expect ng perfection. Ang layunin ay consistency, hindi intensity. At isang bagay na nakatulong sa amin ni Mrs., ginawang bahagi ng pamilya ang ritual. Minsan ako ang may ritual sa umaga at siya naman ang may ritual ng paghandamang tanghalian para magkapareho kami ng maliit na layunin sa araw. Nakakagaan ng feeling na hindi ka nag-iisa. Mahusay iyan. Ang papel ng pamilya at caregivers ay napakahalaga. Ngayon, ilang mabilis na konektadong hakbang. Paano isasama ang ritual sa treatment routine? At ano ang dapat tandaan tungkol sa screening at pakikipag-usap sa doktor? Una, i-coordinate sa medical team. Sabihin sa inyong doktor o nurse kung may gustong ritual na pactile o may kasamang produktong ilalagay sa balat. Pangalawa, gawing bahagi ng treatment log ang maliit na ritual. Anong ginawa? Paano nag-react ang katawan at damdamin? Pangatlo, huwag kalimutang magpursigi sa regular screening at follow-up. Ang ritual ay suporta, pero ang clinical na check-up at komunikasyon sa medical team ang pangunahing gabay. Mahalagang tandaan, ritual para sa damdamin at habit, check-up para sa katawan. Bago tayo mag-wrap up, bibigyan natin kayo ng mabilis na recap ng mga pangunahing takeaways. Recap, piliin ang isang maliit na ritual na may trigger, action, reward. 2. Gawing flexible at i-personalize ayon sa enerhiya. 3. I-include ang pamilya o caregiver para sa suporta. 4. I-coordinate sa medical team at huwag kalimutan ang regular screening. Maya, sa isang pangungusap, ano ang gusto mong sabihin sa nakikinig na nasa simula o gitna pa lang ng kanilang journey? Sabihin ko lang, hindi kailangan maging malaki ang hakbang. Isang maliit na gawain araw-araw, paglaon, magiging malaking sandigan. Kung kaya kong magsimula sa isang tasa ng tsaa, kaya na rin ninyo. At dagdag ko, magtakta ng realistic expectation at maghanap ng suporta. Maaring isang kaibigan, isang support group, o isang psychologist. Ang ritual ay kasangkapan para mapanatili ang iyong mental energy habang sinusundan ang clinical plan. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe para sa mas maraming kwento at praktikal na tips. Makikita rin ninyo sa episode notes ang hotline at support resources kung kailangan ninyo ng kausap. Maraming salamat Maya at Doktora Elena sa inyong oras at sa pagbabahagi ng mga bagay na napaka-praktikal at puno ng pag-asa. Salamat din, Rina. Sana makatulong kahit iilan sa mga nasa pakikipaglaban ngayon. Salamat. Lagi nating tandaan, maliit na ritual, malaking epekto sa paglipas ng panahon. As we end today, let us remind you that even in the hardest moments, hope is always within reach. Hope is stronger than fear. Screen share. Survive.